base dito sa sinasabi ni Senator Amy na hindi po ngayon ang Marcos ang namumuno sa ating bansa kundi Araneta Romualdez. Ito ba ay malaking basihan para ma-impeach si BBM sapagkat hindi naman po binoto yung Marcos Araneta Romualdez? Actually po, everything will be based on substantial evidence. Ang argument po kasi diyan, it is not who manage the government. It is who bring mistakes to the government. Yun po yun i-determine kung i-argumento po natin, kung ipapasok po natin yung argumento na ganun. May mali ba? Ano pang ginawa ni Ma'am Lisa? May violation po ba na nakasira sa public trust ng taong bayan? Unang-una, kung totoo po yung namatay si Tantuco because of over drugs or over cocaine, that is already grounds for impeachable. Bakit? Hindi mo na sabihan yung asawa mo. Hindi mo nagawan. O, another, mga korupsyon, mga isama na natin dito yung sweepstakes. Di ba yung nangyari na pinanalo nila na hindi yung binola ang lumabas kundi minanipulate nila at sino yung tumanggap ng mga pera? Di ba issue po ba yan? Di ba kasama si Ma'am Lisa po dyan? Kasi siya ang naglagay kay chairman ng sweepstakes. So evident po yun. Pero bakit hindi nagpa-prosper yung kaso? Bakit ngayon hindi nagpa-prosper yung kaso against them? Kasi it's all about money. Bakit hindi yung pag-withdraw ng trilyon at the first month of the year? Alam niyo po ang pag-withdraw ng pondo ng gobyerno, quarterly po yan. There are 4 quarters, every 3 months po yan. Ngayon hindi mo po pwedeng i-withdraw yung second quarter na naubos mo na yung first quarter, bawal po yun. Pero anong ginawa ng gobyerno natin when President Marcos warned the people that the government will stop its operation? Binantaan niya po tayo eh. Doon pa impeachable na po yun eh. Binantaan niya po tayo na i-stop niya ang gobyerno. Umalis ka. Ba't anong ginawa? Winidraw niya ng paspasan yung 4 trillion. Walang nagawa ang batas natin. So wala po tayo sa tama. So ano ngayon? Kung may kaso ka sa kanila, babayaran lang nila. And it will take many years to happen. Only if lumabas ang taong bayan at mag-unite na at matauhan na. Despite of any differences between, tumayo tayo bilang Pilipino. Hindi tayo tumayo bilang Marcos, bilang Duterte, bilang Romualdez o bilang sino. Tumayo tayo as an independent Filipino to stand by the initiative, the power of the initiative that you can act alone. At kung lahat tayo ay mag-aksyon tig isa-isa na hindi yung hindi ako sasama niya kasi hindi sumama yung kapitbahay ko. If you have the conscience, take the initiative alone. At the same time makikita mo ang taong bayan nandiyan na. So ganun po yun. So if you have more questions, I'm going to answer. Agyamanak sir, agyamanak. Ay, Ilocano ka. Okay, go ahead. Bakit yung soberenya ng batas, yung soberenya ng constitution, yung soberenya ng territory natin? But let us know why. Bakit nila ginawa yun? Di ba itinapat nila yung pagkamatay ni Tantuco? They urgently do that. Bakit? Huwag mo natin problemahin kung naipadala natin, problemahin natin paano makalusot sa teritoryo natin at makarating sa Hague. Kung may question sila doon, mahihirapan na sila. Bakit? Dineliver mo na sa korte. Now, what do we stand as NPIC? Question namin sa Supreme Court po yan. That is raping the sovereign authority of the people and the law and the Constitution itself. That is 1,000% impeachable po yan. As I've said, magbase po tayo sa batas. Ngayon, bakit kinatigan ng ombudsman si Manang Amy? Dahil ba I don't know what is the locality of ombudsman, kasi kino-question ni Ate Claire na ba't ang bilis naman. Sabi ko sa comment ko, kasi kayo mga babae minsan matagal ang gusto ninyo. Kami mga lalaki mabilisan kami. Lalaki yun matanda na yun anong gusto niya? Patagalin pa yung kaso? Pero matagal na nang inaantay yan na idulog sa ombudsman kasi the ombudsman has the first authority, the first step to charge. Ano ngayon? Na lumabas yung pinasasagot na sila ng 10 days para sagutin yung reklamo ni Manang Amy. That is a brave step.
it would be just hitting the hard rock ang ginawa ni Manang Aimee dyan. Whether he wins or not during this election, remember that he also do his duty to the Duterte family and to the Philippines itself as a nation and as a country. Yaman sir, kastapay ko mati amin ng mga Ilocano, malawagan ko amin. Kaya mayroong mangyayari sa mga pinaglalaban natin mga Pilipino. Pero sir, nakita po natin during yung nag-file sila ng impeachment, milyong tao kung nag-rally, INC, iba't ibang parte po ng Pilipinas. Pero wala pong nangyari. And then ito, pinadala si President Duterte sa DAIG. Buong mundo, halos buong mundo. Halos buong mundo. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. So, ano po yung aasahan natin na sa isipan ng mga tao, even if we will going to unite as one, act together, sabi nila, wala pa rin mangyayari. Ano pong dapat? Yes. Napakaganda pong tanong niyo po yan. Iglesia ni Cristo, 5 million on the streets. And Quirino Grandstand, sila po ang mismong nag-admit. Wala pong nangyari. Tuloy ang ginagawa. Okay, admitted yan ha. Ibinod stated yan. Now, what is next? Duterte, halos buong Pilipinas. Nagpahayag ng pagkontra sa mga ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Pangatlo, buong mundo. Ewan ko kung totoong Guinness World Record na he is the most celebrated citizen in the planet. Halos buong mundo nag-celebrate, pati mga Amerikano, pati mga ibang lahi. What is missing there? Why it cannot be pursued as a unity who can establish win-to-win over our country? Bakit? Mali po yung proseso. Ano po yung proseso? Ang Iglesia ni Cristo tumayo as Iglesia ni Cristo. Ang Duterte tumayo as Duterte. Even the whole world as you have said. But if you stand by the law through the system of a people's initiative, wala pong makakabanggayan. Not even here. Nakita nyo naman, hindi tayo pinigilan. Declaration na yung dala natin, but they were not able to stop us. Because we use what is under the Constitution. Ano po yung under the Constitution? Ano po yung tama? That is why I advise all the leaders, kung mag-convene kayo ng grupo, magpirma kayo ng isang petition po. Na kahit hindi nyo deklara kung anong gusto nyo mangyari. The leaders can constitute themselves and find what is the reasonable petition that you're going to do. What is important is you organize, you get the signature of the people, and it is what we are doing kung meron kaming petition. May backup po yan. Yan po yung ginawa natin, may backup po yan na makapal yan, na signatures. And that is very, very powerful because you are entrusting the people's initiative to deliver the authority of the people, whatever it may serve, unless it is for the people. Tandaan po natin, hindi po kami, ito isang malaking utang din namin kay Pangulong Duterte. Noong nandiyan kami, gamit yung People's Initiative, anong sabi po niya? If there is, kasi tambak pong papeles namin sa opisina, mayroon po personal letter ako sa kanya, may sulat din po siya sa akin. Anong sabi ni Pangulong Duterte? I cannot no longer arrange this or do something about this appeal. I will just forward it to the next administration. Okay, pero anong sabi niya? If there is a people's initiative to rise on my administration, on the time of my administration, provided it will not lead to sedition or revolution against the government, I cannot stop them. Kaya po tumibay po kami. Lalo po kaming tumibay at napahinto po namin yung pagbabakuna sa buong Pilipinas noong time namin po yan, Pangulong Duterte. Yeah. Go ahead. Kinulang ni Pfizer. May kasama ako. Kapit kayo. Okay. You stand sa pin. Itinalo da ni Tatay Digong, intaray da DJ Dahe, una dagiti viewers. Manong nga oras, nga nandyan sila sa naval base. Pero apay nga di da nakita ni Aimee Marcos nga timulong. Apay nga
kadagitong pa ilang panahon, nga awan ni Tatay Dignuman, ada Jay Dahagan, sa kalang kita nga umaksyon. Okay. So, anyo, kung sakali ikaw yung tinatanong nila, sir, iboboto mo ba si Amy Marcos? Because of that. O because of that? Or not? not? Okay, ang ganda. Gumaganda yung mga tanong ninyo. Kuminpindas ni kiti sa lunsod yung mga to aware the Ilocano people, no. Kastoy deta. Apay nga before Tagalog ko rin, no. Apay nga umentraak. Hindi pa ako kasapulan diyan. No, imentraak agad. Anong sasabihin nila? Ay pro Marcos yan ako. Huwag tayong magpapaniwala diyan. Laging ganun ang estilo. Kaya hinayaan ni Manang Amy na mangyari ang dapat mangyari bago siya rumeskyo, to gain more confidence and sympathy from the people, because confident si Manang Amy. What happened to Pangulong Duterte? Hindi po kami kontra. Bakit? Kung hindi inilabas si Pangulong Duterte dito sa bansa natin, nalaman ba ng buong mundo kung anong nangyayari sa bansa natin? The only moment, si Pangulong Duterte, prosecutor po yan. He is a veteran lawyer. He knows how to face every fight. If legality yung pinag-usapan. He loved that to happen. Di ba sinasabi niya, I welcome, I can rot in prison, into the ICC or whatever court I may be, just for the Filipino people. Siya lang po nakapagsabi po niya. It means that decided na po siya, you cannot stop him. Okay, not unless na nung nandyan sa sa Villamor Air Base, if the brave people comes out, then the time hindi nila po may dadala. Kung nag-action ang Duterte fans, Duterte people, Duterte solidarity, hindi po yun ni-transport. Kukunti po tao dun eh. Ano yung gagawin ng mga polis? Babarilin yung mga tao? It cannot. That cannot be. Today is different. So, yung tanong mo, ibubuto ko ba si Amy dahil sa nangyari? Sa akin, hindi kami kasi bubuto eh. Hindi kami bubuto. Because we don't no longer believe the system of the COMELEC. Why should we vote if we are fighting against the system? Parang kinutsab, parang ako'y ayon na rin sa maling nilang ginagawa. So we remain to that as very fair to both positions or to both the administration, to both the COMELEC. We just don't vote. Ito, sir. Now yung sordungak lang DJ sa lutsod mo na. Apay ni Manang Amy, hindi siya because I don't know kung nasaan siya during that time or whatever. Si Bato nga wala. Si Bato nga nakasama nila sa Hong Kong. Nasaan siya? Anong sabi niya? Hindi. Pero ang sabi niya, nandun kami sa malayo, walang signal. Paano ko malalaman nangyayari? Yun ang ano niya. So how much more to Manang Amy na biglang i-entra sa eksena? But he can call the president. But the problem is, he is disconnected from the president. He is disconnected from his brother. Sinong tatanggap ng call? Si Manang Lisa? Ano sasabihin ni Manang Lisa? Hindi niya sasagutin niya. Huwag ka makialam. Ganun lang yun. So, it is all about political ambition. Bakit? They have to extract the Duterte family. Because yun po yung banta ng kalinisan ng bansa natin. Mayang gabi, Davao! Mayang gabi, kayo yung tanan! Pasensya kayo kay Naptan Magulan para salamat kay Wagol Gabiya! Pinangako ni Patugayon kay maluoy ko sa inyo kay ulan na ba? Pero di na to kalimtan si Presidente Rodrigo Roa Duterte! Tumani na pwede siya ibalik pagkamayon, dili siya disqualified! Ibalik nato sa pagkamayon sa Davao City! Para sa kaayuhan sa Davao City! Kauban ako karon ang hubong HTPL Party o Duterte! Ayaw sila kalimtan mga kabawan nyo! Bago ko mahuman kay kadali naman ko, pinalangga kayo mo ni Tatay Digong.
Kabalo ba mo itong nibisita nita ako mama dito sa iya sa Bahig? Itong giingan na mo siya na be strong kay hapit ng eleksyon. Dako kay siya busy. Excited na daw siya. Mamayor, balik sa Davao City! Salamat kayo mga Davaoan nyo. Labi na tong mga nagabantay sa among balay. Sa walay pagundang na magigugma. O magsuporta. Salamat kayo! Ayaw po ninyo kalimta akong kuya. Si Sebastian Duterte, pagka-vice mayor. Si Pulong Duterte, pagka-congressman. Si Omar Duterte, pagka-congressman. O si Rigo Duterte, pagka-councilor. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Davao! Pilipinas, Duterte pa lang! Davao, Duterte pa lang! Duterte! 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 Davao! Salamat kayo! Ko di ay si Kitty sa mga wala pa kailan ako. Salamat, Davao! I-discuss ko po sa inyo yung mga nakita kong pros, cons, and yung blessing in disguise po na nakita ko dito. Mr. Cardema, let's first talk about the impeachment complaint you tried but failed yesterday. What's the status now? We tried to file it in the Office of the Secretary General. Kaya lang they did not receive it. Meron namang Deputy Secretary doon, meron namang mga staff doon. Kaya lang kine-claim nila, it is the Secretary General lang daw himself who could receive it. Pero according to the rules of the House of Representatives, nakalagay, the Office of the Secretary General shall receive any verified impeachment complaint. It is the office, not the Secretary General himself. Pero unang-una po tama doon yung sinabi ni Chairman Cardema na dapat yung office yung mag-receive, not necessarily the Secretary General naman. That is actually a good position on the side po of Chairman Cardema, okay? So however, yan po yung unang bad news na gusto kong ipaabot lang muna sa inyo is that they tried to file kahapon, however, yun nga po, they failed because ayaw i-receive nung office ng Secretary General or any of the deputies po nung Secretary. Allegation po nila or yung ground po na ginamit nila is due to President Bongbong Marcos in allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, to foreigners. Tapos based po dun sa interview na pinanood natin kanina, ang sinabi dun ni Chairman Cardema is yung action daw na yun ni PBBM amounted to a surrender of the sovereignty of the Philippines. Therefore, that amounts to, most likely yung ground po nila dito is yung culpable violation of the Constitution. Hindi ko po sinasabi na yun yung specific ground nila. However, hindi po kasi wala po akong actual copy ng complaint, and then based din po dito sa first page ng complaint nila, hindi natin makita kung ano yung specific ground. However, since it involves yung surrender of sovereignty, therefore possible po yan na under culpable violation of the Constitution. At kung ako po ang tatanong ngayon, ang masasagot ko po dyan is possible po yan. Pwede po yan i-argue na that is a culpable violation of the Constitution. However, hindi po yan siya simple na straightforward na i-allege lang automatic violation or culpable violation agad yan of the Constitution. Meron po or kailangan po ng evidence dito nung nila Chairman Cardema, nung complainant, para fully nila ma-establish na there was a culpable violation of the Constitution due to the surrender of FPRRD to the ICC. Okay? So, ang reason po niyan kung bakit ko sinasabi na kailangan nila mag-submit ng evidence, sufficient evidence to establish that claim, kasi in government po kasi, in the functions and the actions of government, meron po tayong tinatawag na principle of regularity dito sa bansa po natin. Okay? At ang ibig sabihin po ng principle of regularity, unless and until there is a court decision declaring a certain action as illegal, as unconstitutional, and so on and so forth, ang current status po niyan is yun nga, presumption of regularity. Presumed tama or regular po yung ginawa ng public officers involved. Okay? Hindi ko po sinasabi tama yung ginawa dito nila PBBM or yung mga secretaries nila Secretary Boying, nila General Torre. Hindi ko po sinasabing tama yon. Hindi ko rin po sinasabing mali sila. Okay? However, at present, since there is still
still no court decision, ang presumption po at the present is that regular yung ginawa nila. So dito po in the case of the impeachment complaint filed by Chairman Cardema, ano yung kailangan nilang gawin? So ang kailangan po nilang gawin dito once ma-refer na tong impeachment complaint dun sa Committee on Justice, kailangan po nila ngayon mag-submit ng evidence at ipakita nila doon clearly na kung bakit nagkaroon ng possible arbitrary detention, illegal detention dun sa case ni FPRRD. Pwede rin po nila gamiting evidence yung mga ginamit ni or nakuha ni Senator Amy dun sa committee hearing niya in relation to the arrest of FPRRD. Yan po yung mga pwede nilang gamitin, okay? So again, ulitin ko po, hindi po straightforward or hindi po pasok agad na porkit inallege lang nila dito is automatic na may violation agad sila PBBM, yung mga secretaries niya at yung mga generals niya, okay? Because again, we have what we call the presumption of regularity dito po sa bansa natin. So pag dito sa committee hearing nga po, sa Committee on Justice, once ma-refer na to, pag ma-establish po nila na there were illegal actions dun sa pag-arrest and surrender ng FPRRD, dun po pwede na to ngayon pumasok sa culpable violation of the Constitution due to the surrender of sovereignty by PBBM dun po sa ICC. So yung blessing in disguise po na nakikita ko is yung tinatawag na yung 1-year bar prohibition. Pag nag-file po kasi ng impeachment complaint tas na-refer na yun sa appropriate committee, na actionan na yun ng committee, magkakaroon po yan ngayon ng tinatawag na 1-year bar, okay? Ibig sabihin po niyan, hindi pwede mag-file ng any other impeachment complaint within a 1-year period after na actionan na ng appropriate committee yung isang impeachment complaint. So ngayon, naging blessing in disguise yun dito sa timing nila pag-file nila Chairman Cardema since wala nga pong Congress, naka-adjourn, so hindi na lagay sa plenary, tas hindi na refer sa committee. Therefore, hindi pa po pwede pumasok yung 1-year bar na prohibition. Ibig sabihin po, pwede pa rin po mag-file ng panibagong impeachment complaint against PBBM once pumasok na yung 20th Congress.